Magandang umaga po sa ating lahat. Morning. Lahat po ng kasama natin dito sa church at lahat ng kasama natin sa live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat. As of this hour, ako po ay nakatanggap na naman ng message. Kayo rin siguro ay nakakatanggap galing po sa National Disaster Control ng gobyerno natin. Tayo po ngayon ay nasa signal number 4. Kahapon, signal number 3, ngayon signal number 4. Ano po ibig sabihin nito mga kapatid? Ito po ay nagsasabi na ang parating na bagyo ay medyo may kalakasan talaga. Pero salamat po sa Panginoon, pagka ganito pong mga pangyayari, ay sama-sama po ang lahat ng mga kapatid natin sa pananampalataya. Nasaan man sila, sama-sama po tayo sa pananalangin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! At maraming beses na po nating napatunayan na ang panalangin ay talagang malaki ang nagagawa sa buhay lalo na ng mananampalataya. So umaga pong ito ay atin pong talakayin yung tinatawag na ang pamagat ay Where is your God? Marahil narinig na natin ito minsan. Meron pong mga lumapit sa atin at nagtatanong, nasaan ba Diyos mo? Kasi nakikita nila yung kalagayan natin sa buhay. Minsan po ito ay totoong tanong. Minsan naman may kasamang parang pagkutya sa atin. Kasi sinasabi ninyo, kayo ay born again, pero bakit ganyan ang iyong buhay? Ito po yung mga pagkakataon na para bang tayo ay hirap na sa dating ng pagsubok. Tayo mismo nagtatanong, where is my God? Nasaan ang aking Diyos? At ito po ang experience ng sumulat sa aklat ng awit. Psalms 42, 3 to 10. Psalms 42, 3 to 10. Salitan po tayo sa pagbasa. Basahin ko po yung 42 verse 3. Sabi po dito, my tears have been my food day and night, while they say to me all day long, where is your God? Ang komentaryo po dito sa sumulat na ito ay ramdam na ramdam niya yung hirap sa kanyang buhay. At siya iyak ng iyak, Sino po nakakaalam anong lasa ng luha? Lahat po tayo siguro alam natin, Kasi may punto sa ating buhay nung tayo bata pa na talagang tayo umiyak na yung luha natin pumupunta na sa bibig, At nalasahan natin, maalat-alat ang ating luha, So lahat po tayo nakakaalam kasi na-experience po natin yan. Yan po ang sinasabi dito. My tears have been my food day and night. Araw at gabi, siya'y lungkot na lungkot at umiiyak. Dahil doon, nalalasahan niya yung kanyang luha, kung ano lasa. At ang tanong, where is your God? Sa verse 4. Verse 4, ready, begin. Yan, kagaya ng sinasabi natin, Pag tayo ay pumapasok sa presensya ng Diyos, tayo ay masaya, tayo ay umaawit, sumisigaw, at parang piyesta, At sa verse 5, ang sabi po doon, why are you cast down, O my soul? And why are you in turmoil within me? Hope in God, for I shall again praise Him, my salvation. So, tinatanong niya yung kanyang sarili, bakit kaya napakalungkot ko? Bakit ako'y down na down? Yung aking kaluluwa ay hirap na hirap. Magulong-magulo yung aking damdamin, Para bang hirap na hirap ka talaga sa iyong damdamin. Ang sabi niya, umasa ka sa Panginoon. Yan po ang payo niya,
I shall praise Him, my salvation. So inaalala na naman niya na darating ang oras, o ngayon, oras na ito, ay pupurihin ko pa rin siya, kahit na ako ay hirap na hirap. In verse 6, ready, begin. Yan. Kung kailan down na down tayo sa ating buhay, diyan po pumapasok yung pag-alaala natin sa Diyos. Ano? Dapat ganon. Hindi yung kung ano-ano naalala natin. Dapat Diyos agad. Sinasabi diyan, hirap na hirap yung kaluluwa niya sa kanyang kalooban, hirap na hirap. Therefore, I remember you from the land of Jordan. So, yun po ang kanyang sinasabi. Ano? Susunod. Verse 7. Deep calls to deep at the roar of your waterfalls. All your breakers and your waves have gone over me. So pakiramdam niya, nandun siya sa tubig at natatabunan siya ng malalaking alon. No? Ang hirap po nun, di ba? Hirap po huminga pag natatabunan kayo ng tubig. So ganun ang kanyang pakiramdam. No? Na talaga naman yung mga alon ay tumatakip sa kanya. At sa verse 8, ready, begin. Yan, ito pong isang maganda, no? Kahit ganun ang kanyang nararanasan, hindi pa rin niya nakalimutan. Ano ho? Yung pag-ibig ng Diyos at sa gabi yung kanyang prayer, no? Pananalangin sa Panginoon. No? And verse 9, ang sabi po diyan, I say to God, my rock, why have you forgotten me? Why do I go mourning because of the oppression of the enemy? Yan, ito pala ang dahilan, ano? Nagtatanong nga siya, Diyos na aking bato, no? Bakit parang kinalimutan mo na yata ako? Bakit ako umiiyak? Dahil sa pang-api ng aking mga kaaway. No? So, yun yung kanyang hinaing. At sa verse 10, ready, begin. Yan, tingnan niyo po, ano? Hirap na nga siya sa kanyang damdamin. Yung kanya pang mga kaaway, no? All day long. Sa buong maghapon, tinatanong siya, nasaan ba Diyos mo? Bakit parang wala kang Diyos? Parang ganon. So, nainsulto po siya at hirap na hirap. So, let us now study where our God is. Tingnan natin, ano po? Let us now study where our God is. Number 1, sabi po dyan, God is above us. Nasa ibabaw. Nasa kaitaasan natin. Ano? Sabi po sa Joshua 2:11, and as soon as we heard it, our hearts melted, and there was no spirit left in any man because of you. For the Lord your God, He is God in heavens above and on the earth beneath. No? Ito po yung sabi ni yung mga tiga Jericho, no? Doon po sa spy na pinadala ni Joshua po doon. Ano? Nagpadala po sila ng spy para tiktikan yung Jericho, bayan ng Jericho. At ang nagtago po sa kanila ay si Rahab. No? Isa pong masamang babae, si Rahab. Pero itinago niya yung mga espiya ng Israel. No? At ang dahilan, narinig nila yung ginawa ng Diyos sa mga Israelita. No? Yung pagtawid nila sa dagat na pula. Binuka ng Diyos yung dagat para sila'y makadaan. So nabalitaan po nilang lahat yun, kaya sila'y takot na takot. Nung mabalitaan nila na malapit na sa lugar nila ang mga Israelita. No? At ang sabi nga, for the Lord your God, He is God in heaven. Alam nila, no? Siya ang Diyos sa itaas, sa katasan, sa langit. At siya rin ang Diyos dito sa lupa. No?
At sa Deuteronomy 4:39, know therefore today, alamin natin ngayon, and lay it to your heart. Na ano? Next. That the Lord is God in heaven above and on the earth beneath. There is no other. Wala na pong ibang Diyos, na Diyos ng langit at Diyos ng lupa, kundi ang ating buhay na Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! So ang Diyos nasa taas. Saan pa? Number 2, God is around us. No? Nasa paligid-ligid natin. Ano po sabi sa awit 125 verse 2? As the mountains surround Jerusalem, so the Lord surrounds His people from this time forth and forevermore. No? Hindi lang ngayon tayo pinapalibutan ng Diyos. Hindi lang ngayon. Hindi lang ngayon siya nasa paligid-ligid. Ang sabi, from this time forth, simula sa oras na ito, and forevermore. No? Napakabuti talaga ng Panginoon. Ano ho? At sa 1 Chronicles 29:12, ano sabi po dyan? Both riches and honor come from you, and you rule over all. All your hands are power and might, and in your hand it is to make great and to give strength to all. Kinikilala po ng taong sumulat nito, no? Ng lahat-lahat ng nasa atin. Kayamanan, yung honor, kung tayo ay nabibigyan ng honor dahil sa ating posisyon, ano? Kung tayo ay isang kandidato at nanalo tayo, no? Nilagay tayo sa posisyon ng Diyos. Kinikilala na lahat ng yan ay galing sa Diyos. Ano? So, importante, wag natin makalimutan. Sabi nga ni Haring David, wag mo akong masyadong payamanin, baka makalimutan kita. No? Meron po kasing gano'n. Pagka mayamang-mayaman na, nakakalimot na sa Diyos. At sabi naman niya, wag mo naman ako masyadong pahirapin. Ganon din ang resulta, no? Makakalimot din tayo sa Diyos. Baka makaisip na magnakaw, ano? So, laban din yun sa Diyos. Sabi niya, in your hand are power and might, and in your hand it is to make great and to give strength to all. So, yan po ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Number 3, God is before us. Ano pong ibig sabihin? Pinangungunahan tayo. Siya'y nasa unahan. Awit 125:2 or Exodo 13:21, and the Lord went before them by day in a pillar of cloud to lead them along the way, and by night in a pillar of fire to give them light, that they might travel by day and by night. Nung ang mga Israelita ay lumabas ng Ehipto, ano, para walang tigil yung kanilang paglalakad, yung kanilang pagta-travel, sa araw, merong nangunguna sa kanila na ulap, no, malaking ulap. At sa gabi naman, merong light, no, apoy, na nangunguna rin sa kanila. Kaya walang tigil ang kanilang paglalakbay. Yung apoy na yun, yung nagpapaliwanag sa kanilang dadaanan. At yun po ay ang ating Panginoong Jesucristo. No? Wala pong iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Sila po nag-guide, siya po ang nag-guide sa kanila. At sabi po sa Hebreo 13:5, keep your life free from the love of money and be content with what you have. For He has said, I will never leave you nor forsake you. Yan po ang pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ano? Hindi tayo iwan, hindi niya tayo pababayaan. Kaya kailangan magtiwala tayo ng buong buo sa ating Panginoon. Ano? Sapagkat yan po ang kanyang pangako. And verse 6, so we can confidently say, the Lord is my helper. I will not fear.
What can man do to me? So, hindi tayo dapat matakot. Ano? Bagamat paminsan-minsan, meron din. Ano? Meron din po. Nakakaranas din po ako niyan. Takot. Lalo na nung magising ako, hindi ako makabangon. Medyo kinabahan din ako noon. Kala ko ay oras ko na eh. Pero sa biyaya ng Panginoon, nandito pa naman tayo. Kita-kita pa ulit. So siya po'y palaging nangunguna. Huwag tayong matakot dahil siya po ang tumutulong sa bawat isa sa atin. Number 4, hindi lang siya nasa unahan, God is also behind us. Nandito, katabi natin. Anong ginagawa? Ano ho? Isaiah 30:21. And your ears shall hear a word behind you saying, this is the way, walk in it. When you turn to the right or when you turn to the left. Ano pong ginagawa ng Diyos dyan? God is speaking to us through our conscience. Sa panong paraan? Through His Word that we are studying and applying to our lives as Christians in our daily living. Nangungusap po ang Diyos sa atin para tayo may naririnig. Yan po ang ating konsensya. No? Pag ang konsensya mo'y manipis pa, dahil sa salita ng Diyos, no? Tumatalab pa lahat. Konting kibot, naririnig mo na agad. Huwag mong gawin yan. Masama yan. Ganito sabi sa salita ng Diyos. Pag sinusunod po natin yan, ay talagang yung salita ng Diyos, palagi natin naririnig sa ating conscience. Ano? Habang ini-apply natin yung ating napapag-aralan sa araw-araw ng ating buhay. At sabi po dyan, sa number 5, God is beneath us. No? God is beneath us. Nasa ilalim naman. Bakit? Kasi siya'y nag-aabang palagi na tayo ay mahuhulog o matutumba. No? Palagi niya tayong sinasalo sa ilalim. Deuteronomy 33:27. The eternal God is your dwelling place. And underneath are the everlasting arms. So yung kamay ng Diyos palagi nasa ilalim natin. Inaabangan tayo kung matutumba ba tayo, mahuhulog ba tayo. And He thrust out the enemy before you and said, destroy. No? So yung ating kalaban talagang walang magagawa sa atin. No? Nasa paligid, nasa itaas, nasa baba. Ano pa? Matthew 7:24. Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew, and beat on that house, but it did not fall, because it had been founded on the rock. Kapag tayo po'y tuloy-tuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos at ini-apply natin sa ating buhay, ano po? Para tayong nagtayo ng ating bahay sa pundasyong bato. Kahit anong bagyo, kahit na yan signal number 4 pa, hindi po mawawasak yung ating itinayo sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang pundasyon ay ang ating Diyos. Number 6, ano pa? God is always with us. Tingnan po niyo yan, mga kapatid. Palagi nating kasama. Isaiah 41:10, anong sabi po dyan? Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Ano pang pangako, mga kapatid, ang ating hahanapin, Kumpletong-kumpleto ang pangako ng Diyos. Sabi niya, kasama mo ako palagi. No? Be not dismayed, I am your God. Ako magpapalakas sa iyo, tutulungan kita, itatayo kita,
Aalalayan kita, no? Napakaganda, ano ho? At sabi sa 41:11, Behold, all who are incensed against you shall be put to shame. Yung daw galit sa'yo, no? And confounded. Those who strive against you shall be as nothing and shall perish. No? Lahat ng kaaway, no? Basta mali yung kanilang pag-away sa'yo, no? Lahat yan. No? Talagang aalisin ng Diyos. At sa 13, For I, the Lord your God, hold your right hand. Hawak-hawak ng Diyos yung ating kanang kamay. It is I who say to you, Fear not. I am the one who helps you. So huwag kang matakot. Ako ang tutulong sa iyo, sabi ng Diyos. At sa Hebrews 13:6, we can confidently say, The Lord is my helper. I will not fear. What can man do to me? So ang Diyos ang ating katulong. Ano pa? Number 7, our last point. God is within us. Isa pang maganda, no? Paano pa tayong ihiwalayan ng Diyos? Nasa paligid, nasa taas, nasa baba, kung saan-saan. Pagkatapos, nasa loob natin. No? Diba? Ang sabi ng Apostol Pablo, di ba nyo alam na kayo ay templo ng banal na Espiritu ng Diyos? So, nasa atin, mga kapatid. No? Colossians 1:27, To them, God chose to make known how great among the Gentiles are the riches of the glory of the mystery, which is Christ in you, the hope of glory. No? Si Kristong nasa atin, nasa kalooban natin. Anong sabi niya sa Revelation 3:20? Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and eat with him, and he with me. Kailan po nangyari yan, mga kapatid? Our Lord Jesus Christ entered our lives when we opened our heart to Him in surrender. No? Lahat po ng naging anak ng Diyos, binuksan na ang kanyang puso at ang Panginoong Hesus ay pumasok. At siya'y naririto na sa atin ngayon. Ano? Simula po yan nung tayo ay nagsuko ng ating buhay sa ating Panginoon. No? Kaya lahat po tayo naka-experience po niyan. Di na siya kumakatok ngayon, nasa loob na eh. Pinapasok na natin eh. Ano ho? Ano pong summary ng ating pong pinag-aralan ngayong umaga? Number 1, God is above us. Number 2, God is around us. Number 3, God is before us. Number 4, God is behind us. Number 5, God is beneath us. Number 6, God is always with us. And number 7, God is within us. Para po sa ating conclusion, mga kapatid, tayo po ay tumayong lahat at aawit at mananalangin po tayo sa ating Panginoon. Po. Mga kapatid, sa Panginoon, my brothers and sisters, kung ang Diyos ay kasama natin, sino pa kaya ang magtatagumpay laban sa atin? Huwag po natin kakalimutan, mga kapatid. If God is with us, then who can be against us? It is very clear on the passages that we have read that God is always present in our lives to help us deal with any problems that we encounter in our lives on a daily basis. Araw-araw po yan, mga kapatid. Sinasamahan po tayo ng Diyos sa araw-araw. At siya ang palaging tumutulong sa atin upang tayo palaging maging mapagtagumpay sa ating buhay. Ano man ang ating ma-encounter, no? Yan man ay signal number 3,
Signal number 4, pandemic man yan, mga kapatid. Hindi po madali. Pero dahil sa kasama natin ng Diyos na tumutulong sa atin, tayo ay tuloy-tuloy na nagiging mapagtagumpay. So, isipin po natin, mga kapatid. If this is so, then we are more than conquerors and will always be triumphant in our daily walk as Christians. Araw-araw po tayo'y magiging mapagtagumpay dahil sa sinasamahan tayo palagi ng ating Panginoon. Tayo po'y sumandaling manalangin. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat uli sa pagkakataong ito, Panginoon, na pinakita mo sa amin sa iyong mga salita na talagang hindi mo kami niiwan at hindi mo kami pinababayaan sa araw-araw ng aming buhay. At ito po ay mananatili hanggang magpasawalang hanggan. Maraming salamat po, Diyos, sapagkat tunay na kayo lamang ang dahilan kung bakit kami ay nakakatagal sa mga kahirapan namin pong nararanasan ng Diyos. Sa mga kasakitan na nararanasan ng bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sapagkat hindi mo kami bibiguin magpakailan-kailan pa man. Salamat po, Diyos, sapagkat kahit nakakaramdam kami ng mga sakit, ay pinadarama mo rin sa bawat isa sa amin ang iyong lakas, ang iyong kapangyarihan, O Diyos, anuman ang aming maranasan sa buhay namin bilang mga anak mo. Maraming salamat, O Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan lamang ng aming Panginoon Hesus. Ang lahat po'y magsabi na, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah.